Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, President ng FEBC Philippines. Dito sa Pilipinas, madalas tayo nakakaranas ng mga kalamidad, gaya ng bagyo at lindol. Kaya sa FEBC, ginagamit natin ang radyo hindi lamang para mag-broadcast ng mga mensahe na puno ng pag-asa. Ginagamit din natin ito para maghatid ng mahahalagang impormasyon, lalo na sa panahon ng disaster. Lucio Castillo po para sa The FEBC Report. Communication is aid. Isa sa misyon ng FEBC ay paglingkuran ang mga tao sa pamamagitan ng broadcast ng agaran, malinaw at napapanahon. Initially known as Rapid Response Radio Unit or 3RU, ang First Response Radio o FRR ay ang pag-setup ng temporary radio station para sa mga apektadong komunidad within 72 hours of a disaster. Kaya mahalaga na naghahanda na tayo bago pa man dumating ang mga kalamidad. 10 taon na nakalipas nang tumama ang Super Typhoon Yolanda sa Tacloban at mga karatig nitong lugar. Dito ay nagkaroon ng bahagi ang FEBC First Response Radio sa pag-provide sa kanila ng essential information sa loob ng 45 days. Malugod ang naging feedback ng mga tao sa emergency broadcast na ito. Kaya noong 2018, naitatag ang 97.5 DYFE-FM Tacloban, unang tugon ng pamayanan. At 5 taon matapos silang ma-launch, nagpapatuloy pa rin ang DYFE na maging daluyan ng pag-asa at resiliency through its broadcast ministry. Narinig niyo na ba ang FEBC Suitcase Radio? Paano nga ba ito gumagana? Sa emergency broadcast service, gumagamit tayo ng equipment na tinatawag na FEBC Suitcase Radio. Ang FRR ay isang programming strategy base sa pangangailangan ng listeners sa tuwing may sakuna. Ngayong taon ay pinangunahan natin ang 2 workshop. Una, ang FRR International Confab. Ito ay dinaluhan ng Far East Broadcasting representatives mula sa Pilipinas, Indonesia at India. Sila ang bumuo ng Standard Operating Procedures for Disaster Response Broadcast. My name is Pipe. I am from Far East Broadcasting Associates India, FIBA. I am with the FRR from 2008. Soon after the Asian tsunami, this work has started to provide critical information for people who are affected. We have to adapt to our situation and help the community that has been affected. So the need in Philippines and the need in India is quite different. But at the same time, the basic philosophy is the same, that we reach out to people who are affected. We can learn from the Philippines, where we can synergize, collapse each other, support each other, and then we can make something creatively. Like, Philippines create their own suitcase, right? So we only have 3 suitcases. I think if we can create by our own suitcase, we can place in every islands in Indonesia, and we can respond to every disaster faster than now. Ang FRR local training naman ay ginanap sa Maynila at Palawan. 11 ang participants nito na nag-training para ma-equip sila ng technical and broadcast preparations at makapag-conduct ng setup simulation. Sa public service, naaabot ang mga tao na maaari maging long-term listeners. Nakakatulong tayo para mag-provide ng development sa kanilang komunidad at makapagbahagi ng mabuting balita. Sabi sa 2 Corinthians chapter 1 verses 3 to 4, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we will be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Ang initiative na ito ang nagsisilbing lifeline of grace, ang ating broadcast.
Kalakip ang mission na makommunicate si Jesucristo sa mundo, hanggang sa makapakinig ang lahat. Ang partnership niyo po sa amin ay nakakatulong sa pagpapatuloy ng mga gawain tulad nito. Feel free to reach out at 0947-333-5605 o sa FEBC Radio Facebook page. Kaibigan, matagal ka na naming hinihintay. Maraming salamat at pagpalain ka ng Panginoon. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Jesucristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos.